welcome to Jang's Journal. It's a brand new day, a brand new life, and of course, it's a brand new vlog. At huwag kayong magulat sa bare face natin dahil for today's video, we are going to do a one brand full face makeup. So this is the brand Oziza. Ito siya, guys. So based on my research, this is a Thai product. So nakalagay nga dyan, make in Thailand. Medyo, hindi medyo, wrong grammar pa. Make in Thailand. So anyway, yes, it's a Thai product. Bigay sa akin ito na April nung kinasal siya. Nag-bridesmaid kasi ako sa kanya nung kinasal siya noong February. Siguro ito yung parang little gift niya for being part of her entourage. So bilang na-miss ko rin naman mag-makeup vlog, eto na, let's start! Ipapakita ko muna sa inyo isa-isa yung kung anong meron ako dito. Hindi siya ganun karamihan, pero let's see kung anong magagawa natin sa face natin ngayon. Mag-start tayo dito sa Double Perfection Concealer Plus Essence Foundation nila. Ito yung itsura ng box. Ganyan siya. Bukas na to kasi nagamit ko na siya once. Basta meron akong event sa office noong March yata yun. Ito yung makeup na ginamit ko. Merong number dito 21. I'm not sure kung ano to kasi hindi ko maintindihan. Siguro ito yung shade number niya. Ayan. Ito yun. Ito yung tsura ng bottle niya. Diba ang ganda? It's classy. Ayan, medyo may kalat na kasi nga nagamit ko na to once. So ito siya. Nakalagay dito, skin perfecting, hydrating, dark spots, pores, wrinkles. Oh! Waterproof din daw siya. Sabi, unique waterproof factor, waterproof and sweat. Yun. 30 ml daw. Hindi ko maintindihan. 30 ml and 5G. Oh, sabi din dito, contains vitamin C and E moisturizing complex, water embellish clear, repair skin deeply. Light feather silk texture, light cover, immaculate light makeup effect. Next, they have mascara. Excuse me. Itong mascara, guys, bukas na rin siya kasi ginamit ko to along with this foundation din na noong March. So, ayan. Ito yung itsura ng mascara. Pag binuksan mo, ganyan siya. Papakita ko rin naman sa inyo to mamaya kapag nag-start na tayo mag-makeup. Ayan. And next, bilis-bilisan natin to. They have Prisme, ano ba siya dyan? I don't know. Prisme Libre, I don't know. Ito daw ay matte finish and enhanced radiance loose powder 4-in-1 harmony. Ito yung box niya. Ayan. Ito, hindi ko pa to nagagamit. Nakasil pa siya, oh. May number 3. I'm not sure kung ano tong number 3 na to. Maybe that's the shade. Or item number. So, let's open it. Let's open it. Siguro magiging mahaba tong vlog na to compared dun sa mga nauna. Kasi, this is a makeup review at sobrang na-miss kong mag-makeup review. Ayan. Buti na lang mahaba-haba ngayon yung nails ko. Ang hirap na buksan. Diyos ko Lord. Wait nga, balikan ko siya. Wow! Tignan nyo, mukhang bongga yung laman. Diba? I like the packaging, ha? Shalit-shalit. Oh, look at that. And pretty. Ganda. Paano ka buksan? Buksan natin. Fairness, meron siyang kasamang puff. Pero walang takip yung sa ganito. Kasi usually, di ba, kapag brand new yung mga face powder or loose powder, yung mga ganitong lagayan, may seal pa siya sa ganito. But this one, wala. But, okay lang. I don't mind. So, ito yung loose powder. Ayan, gagamitin natin yan mamaya. Next, let's open up another one. They have shimmer bricks. Ito yung highlighter siguro. How I wish naintindihan ko yung mga nakasulat sa likod, but it's in Thai language, so hindi ko mababasa sa inyo. Shimmer bricks, may iba't ibang, may iba't ibang shade. Number 5, hindi ko maintindihan kung ano yung mga nakasulat na numbers dyan. I don't know, but let's open it. Okay. Guys, I know you're watching this. Thank you so much sa mga padala mo, sa mga bigay mo. As in, alam mo talaga kung ano yung mga favorite ko, kung anong gusto ko, diba? Oh, diba? Oh, look. Ang ganda. Ang pretty ng colors. Ang ganda. Gusto ko na mag-makeup. Gusto ko na simulan, pero gusto ko muna ipakita sa inyo. Tapos, open natin to para makita natin yung shades. Oh. Tingnan natin, ha. Ito yung una. Pangalawa,
Ang bongga. Pangatlo. Fourth. My gosh, so pretty. Ito yung panglima. Yung last na shade, tingin ko ito yung pinaka-pigmented. Ito siya. Wow. Diba? Ang bongga. Next, this one, gradation blush on. I don't know what gradation means, but it says gradation blush on. So, same Thai language, hindi ko maintindihan, so hindi ko mababasa sa inyo. Pero may number din dito. I'm not sure if that's the item number or shade number. Basta ayun. Naka-plastic pa siya. Buksan natin. Hindi ko alam kung parang medyo nagmamadali ako dito, pero uy! Ito ang pinakamahirap buksan na so far. Ayan. This is the box. Ang ganda. Nainis lang ako sa ano, Make in Thailand. Made yan, made, okay? Made in Thailand. Ayusin nyo. Ayoko, baka mabasyo ko dito na masyadong ano, grammar specific. Pero kasi, diba, baka mamaya sabihin fake or what. Isa pa tong yarn. Oh, pag inopen mo siya, may pang ganyan. And then, oh, uy, ang ganda! Ang ganda. Aesthetic. Aesthetic siya. Open natin. Oh, ang pretty! Ito siya. Oh my gosh, ang ganda. Wala akong masabi kundi ang ganda. Oh, ganyan guys. Ombre effect. Gradient. So, feeling ko, big sabihin ng gradation is gradient. Diba? So, nice, no? Next naman. This one, auto eyeliner. Ito feeling ko magiging ano to, challenging sa akin kasi hindi ako marunong mag-eyeliner. Hindi ako madalas mag-eyeliner, but let's see, we will give it a try. So, buksan natin. Open natin siya. Ito yung box. And, when you open it up, ito siya. Ito yung product. Ito yung eyeliner. Auto eyeliner. What does it mean? Buksan natin. Ito ang mahirap sa on-the-spot video. Buti na lang hindi pa ako nag-nail cutter. At madali ko siyang nabubuksan. Ayan. Ito daw yung eyeliner. Paano ba to? Open natin, ah. Paano siya box? Ayun. Nakatip na siyang ganyan. Oh, ayan siya, oh. Nice. Sana hindi ko malat to mamaya. And I can put it back. Ayan. Eyeliner. Next. This is the last item. This is auto eyebrow. Eyebrow. Tigas ng plastic. Ang tigas ng plastic. Uy, grabe naman yung ubo na yun. Narinig niyo ba guys? Yung mga bata sa labas. At alam niyo kung bakit ngayon ko lang na-open tong mga to. Kasi lately hindi ako nag-full makeup. Gusto ko yung concealer lang, rather yung sunscreen lang, kilay, and lip tint. So ngayon, naisipan ko mag-makeup. So that's why, na-unbox natin siya. So ito yung auto eyebrow daw. This is the box. Ayan. Ano kayang color nito? Ano kayang shade nito? Let's see. Oh, nakalagay pala. 02 Walnut. I think that's the shade. So kapag binuksan, ay magpakuha. Ayan. That's the product. Auto eyebrow. I think nare-retract siya. Iniikot siguro. Ayun. Retractable nga siya. Tingnan natin kung anong shade. Hindi naman siguro malayo sa hair color ko, no? So, ayan. Ano kayo magiging peg ko ngayon?
Hindi ko alam kung anong klaseng makeup magagawa natin. Bahala na. Ito yung brush. And now, let's start the makeup. We will start with moisturizer. Wala silang moisturizer, so I'm going to use a different brand. Okay. Hindi na natin sabihin kung anong brand to. Pero, mahal. Dapat i-review ko to noon. Itong moisturizer na to. Kaya lang, hindi na ako binalikan ng may-ari. And now, the foundation. Alam niyo guys, may surprise. Ngayon ko lang nakita. Kasi, di ba ganyan, ito yung foundation. Yung takip pala, may ganito pa. Hala, natanggal na. Kasi may ganito pa siya. Hala, nasira na. My gosh. May ganito pa pala. May ganito pa. Amazing. Bakit ka naman nasira? Baka naman... Wala na. Feeling ko may surprise pa dito. My gosh, ang ingay ng kids sa labas. Sana hindi sila nakakaabala. Nakakairita, pero hindi ko naman pwedeng sawayin kasi alam niyo yun, ano nila eh, time nilang maglaro dahil it's Saturday, so hayaan na lang natin. Di pala Saturday, Sunday na pala. Anyway, ito na, try natin. Maglagay tayo ng amount dito. Ayan yung consistency niya. Runny siya, no? So, siguro, ganyang amount muna. Pwede na muna yan. And now, ilagay natin sa face. Sana, I think, sakto naman tong shade na to sa akin. Mukha siyang maputi, pero mag-oxidize pa kasi to. Oh. Sino ka dyan? I realized wala na akong concealer. So, ito na lang din yung gamitin natin concealer. Under eye lang naman yung lalagyan natin. Guys, I'm not professional when it comes to makeup, ha. Ginagawa ko lang kung ano yung kaya ko, kung ano yung alam ko. I have my beauty blender. Hindi to Ziza, ibang brand to, pero dahil wala silang kasamang beauty blender, let's try a different one. Ayan. Ano ko dito sa lamin na hindi aesthetic. Pero hayaan nyo na. Ayan o. Alam niyo yung puti niya sa personal, pero kasi medyo acidic yung skin ko, kaya mag-aano pa yan. Kukulas pa yan, kumbaga. Mag-oxidize pa siya. Kayo na nga lang gagawin kong ano. Kayo na lang gagawin kong mirror kasi mirror na gamit ko. Laki-laki masyado. Nakakaabala. Tapusin ko lang yung buong face. O, diba? And now, this is my face with the foundation on. Mukha naman siyang pakak na pakak, diba? Sino ka dyan? This one, guys, hindi ko kasi mawari kung para saan siya. Para siyang foundation na hindi naman. Ito siya, pag nilagay. Kapag pinatong ko, try natin ipatong siya sa makeup. Let's see kung ano mangyayari. Tingnan natin kung ano maging mangyayari kapag pinatong siya. Kasi diba itong nauna nating in-apply, it's too light. Ito pala I don't like it. It's too cakey, pero dahil nasimulan ko na siyang ilagay, tatapusin ko na lang. Pero ayoko sana nito. Ayoko siya. Pero ilalagay ko na lang din para lang, for the sake na magamit ko siya. I think it's about time na bumili ako ng bagong brush. Para nagtatanggal-tanggalan na to. Sobrang luma na. The next step that I want to do is i-bake yung under eye natin. Ang ingay ng kids sa labas. Pero you know what, I love kids. Pero naiingayan lang ako sa ngayon dahil I'm filming. But don't bash me. Sinasabi ko lang ang ingay nila. But again, that's okay. It's Sunday. It's their time to,
to make Laro out there, so it's fine. Let's bake the under eye. Gamitin natin yung kasama niyang puff. Bakit siya? Apat talaga siya, no? So kapag ginlan mo siya, apat yung color? I don't know. Let's see what will happen. Gamitin natin yung puff. So, sana naririnig nyo ako ng maayos. Sana hindi ako na-overpower ng mga maingay na bata sa labas. So, yeah. Let's see. Ito yung amount na nakuha natin. Lagyan natin siya. Oh, power. Oh, so, habang binibake natin yung under eye, maglagay tayo ng kilay. So, gamitin natin yung auto eyebrow. But first, let's brush it. Ganyan. Suklayin lang natin. Now, ito, gagamitin na natin siya. Tingnan po ako hanggang saan siya. Shit, baka maputol. Ayoko na, basta marami siya. Baka maputol, kaya wag na nating ipilit kung hanggang saan talaga yung taas niya. So, dun na lang sa talagang amount na gagamitin natin para sa kilay. Baka maputol kasi, sayang. So, ayan. Let's draw our kilay. Manipis yung tip niya. Medyo nahihirapan ako ngayon kasi nasanay na ako sa brow gel. Basta yung pangkilay na ginagamit ko na Beauty by Myrally product. Yung eyebrow pomade. So, let's see. Oh. And now, let's fill in. Ayan. So, tapusin ko lang gawin yung kilay, guys, and I'll be back. So, ayan, guys, the kilay is done. Siniplan ko lang siya. Ayoko na ng maraming ganap-ganap sa kilay. So, ngayon, now I wanna put some eyeshadow. Pero dahil bilang wala silang kasamang eyeshadow, itong shimmer bricks na lang ang gagamitin natin. So, para sa crease area dito, let's try to use this. Itong darkest shade. So, ayan. Tignan natin kung ano magiging itsura niya kapag in-apply. So, oh yeah, it's okay. It's not bad. Kita, di ba? Hindi lang tamang brush yung gamit kong Hindi lang tamang, mali lang to. Hindi ito dapat yung dip na yun, but hindi ko na makita kasi yung mga gamit ko. As what I've mentioned earlier, hindi na nga ako masyadong nag-makeup. So, kung ano lang yung nakita ko ngayon, ayun ang ginagamit ko. Kabila. So, ayan siya, guys. Depende tapos. Para dito sa, dito sa talukap area, parang I wanna go ahead and use this one. Yung sumunod sa darkest. So, dark shade. Yan. Ito natin siya lalagay. I'm just using the same brush. Pinagpag ko lang siya ng maayos. Again, i-blend ko lang siya ng maayos and then I'll be back. Alam niyo guys, feeling ko ang na-achieve natin dito is Barbie look. I think, ayun yung gusto kong gawin. Barbie look na lang.
Ayan. Tapos dito guys, sa kilay area, parang gusto ko siyang lagyan ng shimmer. So sa part na to, lalagyan natin ito, yung lightest shade. Ayan. Same brush. Ang hirap pag maling brush. So, taste. Ayun. And, i-blend lang natin siya ng kamay na ganyan, ng fingers na ganyan. Oh, yun. So, yung kabila naman, oh, sino ka dyan? Ang tingkad. Love it. And I think this is going to be the most challenging part, ang eyeliner. Oh my gosh. Eyeliner. I think I'm gonna have to do this offline, so wait lang guys. Aaminin ko, hindi talaga ako perfect, hindi talaga ako marunong maglagay ng eyeliner, so this is the best that I can do. Ayoko nang pa dahil baka mas masira lalo, so okay na yan, don't judge me. Still go ahead and do the mascara. At ang ingay pa rin ng kids, no, pero sana natatamper ng mic ko yung mga boses nila. Kung hindi, pagpasensyahan nyo na. So, i-curl lang natin ng konti yung lashes natin. Pataas. This is a different brand kasi hindi siya kasama. Ayan. Para lang kapag nilagyan na natin siya ng mascara mismo, nakaangat na yung lashes natin ng konti. Ayan. Umangat naman siya na konti, diba? And now, let's go ahead and put the mascara on. Alam nyo, para hindi na lang maisip yung ingay sa labas, magkwento na lang kaya ako sa inyo, no? Habang naglalagay ako ng mascara. Tanong pala muna ako, sa mga mahilig mag-makeup dyan, ano inspirasyon nyo? Paano kayo natutong mag-makeup? Paano kayo nahiling mag-makeup? Ganyan, sinong inspirasyon nyo? May nililook up ba kayo? Ako, kung akong tatanungin nyo, kaya ako naging mahilig sa makeup? Because nung bata ako, napaniwala ako ng mga tao sa paligid ko na ang pangit ko. So, nung nagdalaga ako, nung nag-high school ako, dun ko natagpuan si Avon. Alam niyo yun, yung Avon, yung pwede kang kumuha ng hulugan, 1 month to pay, ganyan. Tapos, gusto ko talaga bumili ng makeup nun. Pero syempre, as a high school student, wala naman tayong sariling pera pa. Ngayon, mga baon ko na 50, 20 pesos, naiipon ko siya. Libre naman yung pagkain ko sa school. So kapag binibigyan ako ni nanay ng 50 pesos per day, iniipon ko siya pambili ng makeup. Hindi niya alam yun. Pero kayo matalala, hindi naman ako nagugutom. At saka labas pa sa pamasahe ko yung 50 pesos. I mean, iba pa yung pamasahe ko sa 50 pesos na binibigay ni nanay every day. So, ayun, naipon ko siya para makabili ako ng Avon, para meron akong panghulog. So, ayun, sa Avon products talaga ako nagsimula para ma-boost yung self-confidence ko. At sa pagkakaalala ko, na-review ko na rin yung parang yung Mark series nila, na-review ko yun few years back. Pero, hindi pa ako marunong mag-vlog masyado nun, so, hindi maayos. Pero kung curious kayong panoorin, ilalagay ko yung link nun sa information box para makita nyo rin yung difference ng pag-vlog ko few years back compared sa pag-vlog ko ngayon. Pasensya na kung natatakpan yung face ko, pero I don't know the right angle para, makita ko yung sarili ko ng maayos sa mirror at makita nyo rin ako. Paano ba? Basta ayan, tapusin ko na lang muna itong mascara ko tapos balikan ko kayo.
Tapos ko na yung mascara sa taas. So, ngayon, nilalagyan ko ng, oh my gosh, ng konting-konti itong lower lash natin para lang ma-broaden yung eyes. At nagkamali pa ako, nagkaroon ng dot, pero hindi naman siguro ganun halata. So, ayan. Oh my God. No, 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 no. Oh no. So, I think enough na yung time na binigay natin para mag-set yung under eye natin. Let's brush it off. Ayan. Aha. I wanna contour my face, pero dahil walang kasamang contour set si Oziza, nagamit tayo ng ibang brand. So, ito na. Ito yun. Ito yung contour palette ko, na gamit ko, obviously. Nakalimutan ko na kung anong brand to. Pero anyway, gamitin na lang natin siya. So, we'll use this shade, this one. Ayan, yung second sa darkest. Ayun, to continue the story, yung kinakwento ko kanina, kung paano ko, nalabanan yung insecurities ko before. Kasi nga, hindi talaga ako nagaganda sa sarili ko before. So, nung nag-high school ako, doon na ako lalo naging self-conscious. Tapos, yun nga, natagpuan ko si Avon. Ayun na. Nakaipon ng baon, nag-start mag-makeup. Actually, super light lang naman yung mga makeup ko nun. Kasi first of all, si nanay, si lola ko, hindi siya ganun ka-fan ng makeup. Kasi feeling na kapag may makeup ka, nag-work ka, somewhere sa, sa hindi magandang place, ganyan. Hindi niya alam, I'm just trying to be confident. Ayun. Tapos hanggang sa nag-college. Nung college naman, naalala ko na syempre, paaral tayo ng ate, no? Doon ako doon ko na nakilala ano bang brand to? Si Sansan. Ever Vilena, yun. Doon ko na sila nakilala. Tapos, oh my gosh, ang kapal. So, ayun, no, bibili ako ng Sansan brands, ganyan. Ganda yung brand na yun, ha. Tapos, mura lang kasi. Kumbaga sa baon ko ng college, na medyo level up naman na compared sa nung high school. So, natitipid ko siya, na-afford ko nang bumili ng makeup. And then, nung college naman ako, guys, doon ako natutong maging confident sa skin ko kasi doon ako nag-glow up. Ayun, that's the term. Yung ang ganda ko na, tapos sumasali ako sa mga pageant sa school, rumarampa, ganyan. So, hindi ko na masyado dinadamdam yung mga tumatawag sa akin ng pangit. Kumbaga, that time, GGSS na ako noon. So, ayan, maglagay din tayo dito sa dito. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko. Basta dito sa part ng face na to para, pampapayat effect. Diba? So, ano pa ba? Ayun nga. Tapos nag-ano din ako. Nag-model ako. Kasi pangarap ko yun dati. Parang gusto ko maging artista, mag-model. Pero nga, I wasn't given a chance kasi hindi na ako maganda. Sabi nila hindi ako maganda. Napapaniwala ako ng mga tao noon na hindi ako maganda. Masyado kong dinibdib yun. Pero ngayon, sige. Ngayon mo ako sabihin ng hindi maganda. I don't care. Hindi man ako maganda sa paningin mo. Maganda naman ako sa paningin ko. Diba? Self-love. Ayan. Blend natin yan. Kung dati, nag-makeup ako para magpaganda, para maging maganda sa paningin ng mga tao. Ngayon, nag-makeup ako dahil gusto kong gawin to. Nag-enjoy akong gawin to. Hindi para magmukha akong maganda sa paningin ng ibang tao. Hindi para i-please ng ibang tao. Kung hindi, ipasaya ko ang sarili ko. And now, gusto kong magpapangus-tangusan ng ilong. Maglalagay tayo ng konting nose contour using the same shape. Ito. Ayan. Oh my gosh, this is crucial. So, this is how I usually do this. Magsastart ako dito. Yung from sa dulo ng kilay to here. Kumbaga, magiging parang shadow effect siya. Ayan, ganyan. And I'm just gonna blend it. Actually, baka
kung makeup enthusiast ka at pinapanood mo to ngayon, baka sa tingin mo mali itong ginagawa ko. Kasi nga, hindi naman ako nag-aral ng makeup. Mahilig lang talaga ako. So, ginagawa ko lang yung sa tingin kong tama at kung saan ako komportable. Ayan, sa ganyan, from there, i-blend lang natin siya using fingers lang din. Sana magawa ko ng maayos. So, ano ba yung kinukwento ko kanina? So, ayun nga, sabi ko, ngayon, nag-makeup na lang ako dahil gusto ko siya. Hindi dahil nagpapapansin ako sa mga tao para magandahan kayo sa akin. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao ngayon. Call me ugly, but I'm not ugly. O ha, ganyan lang. Ganyan lang, simpleng nose contour. O, diba? Instant pangos. Oh, bongga. Siyempre, hindi pa yun tapos. Gamitin natin itong blush on, si Gradation Blush On. Dab here. Lagay natin yan sa top ng sa may cheekbone. Kung saan natin nilagay yung contour. Oh my gosh, sobrang pigmented niya pala. Nakakaloka. But that's okay. Patungan na lang natin ng powder later. Ayun guys, kayo, paano kayo, paano nyo na-cope up yung insecurities nyo? Paano nyo nalabanan nyo? I remember, I used to cry a lot. Sobrang a lot. Tapos titingin ako sa sarili ko. Titingin ako sa salamin. Sabihin ko, am I really that ugly? Am I really that not pleasing? Tapos tinanong ko rin si Lord. Sabi ko, bakit ate ko maganda? Bakit ako hindi? Pero, I was young back then. Hindi ko alam kung anong sagot sa akin ni Lord man. Pero basta ngayon, eto ako, DGSS. Char. Hindi naman sa GGSS, I just learned how to appreciate myself. Ganun. Katulad nga nung sabi ko sa vlog ko, na pinost ko kahapon. Sabi ko, let's appreciate ourselves and let's be kind to ourselves. Diba? We're almost done. Not bad. Okay naman siya. Nagustuhan ko naman itong ginawa natin sa pagmumukha natin. But I wanna be extra, so let's put some highlighter pa dito. We'll use this one, itong pangatlo. Bakit ba kasi hindi ko makita yung mga tamang brush? But pagtsagaan na natin to. So, let's put it there. O, diba? Splendid. Shiny, shimmering, splendid. Tell me, princess. Uh-huh. See that shine? Ang bongga, no? Now, para mas matulis ang nose natin, lagyan din natin siya. That's the secret. Diba? Tip of the nose. Ilang natin ng konti itong lower lash. Kasi ayan, may karoon ng marka ng mascara kanina. Takpan natin siya. Let's see kung manatakpan siya nitong this one. Ganyan lang. A little bit para shiny, shimmering, splendid effect din siya. Ginagamit ko ito. Itong lightest shade. Para dito sa ilalim.
Oh, ha? Sino ka dyan? Ganda. Of course, lagyan natin itong kabilang eyes. Bongga. Parang bet ko rin nung muta effect. Lagyan din natin dito. Diba? And now, what are we missing? Alright, lipstick. So, walang kasamang lipstick si Oziza, so I'm going to use another brand. Itong brand na to, so itong lipstick na to, bigay ni Ate Ting, cousin ni Ernemar, na galing Canada. Ay, no, galing pala silang California. So, actually madami, isang set, like, ganito siya karami, pero, I think ito yung bagay sa look na to. This one is pink, parang number 3 yung shade. So, i-swatch muna natin dito. Okay lang ba? So, bilang Barbie look naman yung ina-achieve natin, okay na siguro to. So, let's apply. Bet nyo ba yan? Arte. Liningan lang natin siya ng konti. Kala nyo tapos na. O, ito, isa pang power. Ayan. Para kissable lips, nilagay tayo ng oh, sino ka dyan? Parang gusto ko nilagyan ng shimmer yung buong lips. Parang maganda. Tingnan. May power. Power. Siguro kung naririnig ako ng mga bata sa labas, sabihin, nababaliw na ba si Ate Jo? Nagsasalita mag-isa. And now, let's finalize the look. I'll be back in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, this is my Barbie makeup using Oziza brand. Hindi ko alam kung anong klaseng Barbie ako sa lagay na to, but I don't care. I'm a Barbie girl! So, to give my final review about the product, let's start with the foundation. So, this one, I like it. Totoo yung claim niya na it's lightweight. Tapos, totoo din yung claim niya na hindi siya full coverage, but it's okay. Doon naman sa claim niya na waterproof, hindi ko siya, mabibigyan ng review or hindi ako makakapag-comment about doon kasi hindi naman ako nag-swimming, hindi ako pinagpawisan, basta. Pero yung isang part na, yung sinasabi ko kanina, yung nasa takip nung foundation, it's cool na may ganitong pa-effect, na may ganyan pa. But, to be honest, I don't like it. I don't understand kung bakit kailangan ganun siya. Plus, nung in-apply ko siya kanina, super cakey. Offline, inayos ko na lang talaga yun. Pero I don't like, hindi ko gusto yung naging lapat niya sa face ko. So, ayun. Hindi ko part. Doon naman sa shimmer, asa na ba yun? Ito, sa dito. So far, ito yung favorite part ko ng product na to. Kasi ang dami niyang naging loose. Ang dami niyang pigments, ang dami niyang colors. So,
ginawa ko na rin siyang eyeshadow. Kita nyo naman dito, di ba? It's very pigmented. Tapos, yung mga lighter shades niya, ayun yung ginawa kong pinaka-highlighter. At, effect na effect naman. Yung sa eyeliner naman, guys, na hindi ko na alam kung nasaan siya dito. Hindi ko na alam kung saan napunta, basta I know it's just here. But anyway, okay naman, nagampanan naman niya yung tungkulin niya. Hindi nga lang ako marunong maglagay. So, but I think for a beginner sa paglalagay ng eyeliner, natulungan niya naman ako. Hindi siya ganun ka naging makala, tapos madali naman siyang natuyo. So, okay na yan for now. Now, the mascara. Ito, I like it. May kukumpara ko siya sa Maybelline Hyper Curl. Ayan, hindi mahaba yung lashes ko. Tapos, nung in-apply ko to, para ako nagkaroon ng falsies. Ayan, look. Diba? Nabigyan niya naman ng hustisya in fairness. Tapos, hindi ko na alam kung waterproof siya. Wala namang nakalagay dito. Pero as far as I can remember, ginamit ko nga to nung March, summer nun. Tapos after nung pictorial na yun, umuwi ako tanghali. Hindi ko naman naalala na nag-smudge or kumalat. So, perfect pa rin naman. And sa blush on naman, oh my gosh, look at that naman, di ba? Super pigmented, putok na putok. Di ba? Of course, na-blend lang natin ng maayos, kaya naging, so naging okay naman siya, but look at that, I like it. I super like the pigment, super like ko yung pigment ng blush on. So, ayun nga lang, iisa lang yung shade niya. Asan yung blush on? Kasi nakakalat na yung mga gamit ko. Where is the blush? I don't know, I can find it, pero, ayun, sana meron pa silang ibang shades na we can try, no? Pero, this one, okay naman siya for our Barbie look. Ano pa ba? Ay, ito pala yung blush on, nakita ko na. So, diba? Ito yung ginamit natin. Itong upper part, di pa natin siya natatry. Pero siguro sa susunod na vlogs na lang, try natin gamitin itong blush on na to. Diba? So cute. And then, next is itong powder. I super like it. Ito namang loose powder. I super like the packaging. Meron siyang kahawig na bonggang brand. Basta, ang ganda, diba? Gusto ko yung effect na nag-mattify siya nung in-apply ko. Yet, meron siyang translucent effect. Tingnan nyo, nakita nyo ba yung mga shiny part na yan? Bukod sa shimmer na ginamit natin, may ambag din to. Itong loose powder na to. I don't know. Kasi, ayun, di ba, naging translucent effect. So tama nga yung claim nitong product na to. Kasi sabi dito, matte finish and enhanced radiance. So, matte finish siya, pero radiant looking. Diba? I love it. So, ayun, sana you enjoyed the vlog at sana meron din kayong natutunan sa konting kwento ko kanina. Kwentuhan tayo sa comment section, guys. Lahat ng thoughts niya about this look, let me know, lagay nyo yan sa comment section down below. And of course, before I officially end the vlog, I want to remind you that you are enough and beautiful the way you are. Thank you for watching Junk's Journal. I'll see you again next time. Bye! Good night! Mwah.